Ang ina ko ay isang phoenix, at ang ama ko ay isang dragon. Pero isa lang pala akong sisiw na walang balahibo. Dahil sa pandidiri, itinapon nila ako mula sa korte ng langit. Nahulog ako mula sa kaitaasan, at bumagsak sa kailaliman ng demonyo. Napakadilim sa paligid. Sa takot ko, tinawag ko ang aking ama at ina. Ngunit ang tanging nakita ko ay ang masuklam nilang tingin mula sa itaas. Noong akala ko ay katapusan ko na at dito na ako malilibing. Bigla akong lumagpak sa isang pinggan. At ang maalamat at kinatatakutang Panginoon ng demonyo ay seryosong nag-iisip kung lalagyan ba ng sibuyas ang niluluto niya. Ngunit paglingon niya, nakita niya ako. Binuhat ako ng Panginoon ng demonyo. Lumapit ang gwapo niyang mukha sa harap ko. Hindi kaya akong manok. Isa akong phoenix. Gagawin ba akong chicken stew with mushrooms? O baka naman kung pao chicken? Nanginginig ako sa sobrang takot. Ngunit bumuntong hininga lang ang Panginoon ng demonyo. Sige na nga. Palalagpasin muna kita. Maliit na bagay. Aalagaan ka na lang ng Panginoong ito. Nakaangit ang bibig ko habang tulala akong nakatingin sa kanya. Dahil noong nasa tiyan pa ako ni ina, nabalitaan ko nang ang Panginoon ng demonyo ay malupit at nakakatakot. Na siya ay isang masamang tao. Akala ko ay tigok na ako sa mga kamay niya. Pinisil-pisil ng Panginoon ng demonyo ang maliit kong pakpak. Naguguluhan kung paano ako palalakihin. At kung kailangan ko ba ng gatas. Nakatitig lang ako sa kanyang dibdib. Mabait akong bata at madaling pagsabihan. Kaya ko namang kumain mag-isa. Isinubsob ko ang ulo ko sa kanyang yakap. Chirp, chirp, chirp. Ano ba, lalaki ang Panginoong ito? Kunwari ay diring-diri niya akong inilapag sa tabi. At inutusan ang kanyang tauhan na pakainin ako. Sa kailaliman ng demonyo, nakakita ako ng isang salamin. Kung saan masisilip ang kalagayan ni na ama, ina at ng korte ng langit. Kalong ni ina ang bagong silang namunting prinsesa ng mga peacock na si Yuya Oyaw. Ang ganda ni Yuya Oyaw, siya lang ang karapat dapat na maging anak ko. Hindi katulad ni Lingyun na napakapangit. Siraulo na nga, pangit pa. Kakarating lang ng ulat ng mga tauhan. Ang suwail na anak na iyon ay nahulog na sa magi. Mas mabuti pang patayin na lang siya ng mga demonyo doon. Sa kapangitan niyang iyon, paano siya magiging anak ko? Napuno ng luha ang aking mga mata. Noong nasa tiyan pa ako ni ina, nakita ko sa pamamagitan ng aking diwa, na ipinag-ipon ako ni ama ng isang silid na puno ng mga laruan. Sabi ni ama, ibibigay niya sa akin ang lahat ng pinakamagagandang laruan sa mundo. Kahit ang mga kayamanan ng ibang lahi ng mga halimaw at demonyo. Kapag nagustuhan ni ama, itataya niya ang kanyang buhay makuha lang ang mga iyon. Sabi niya, gagawin niya iyong mga laruan ko paglaki. Dahil sa mga laruang iyon, ilang beses ding malubhang nasugatan si ama. Si ina naman ay personal na naggansilyo ng napakaraming damit para sa akin. Minsan pa nga ay nagkakapasa at nasusugatan ang kanyang mga daliri. Naawa ako kina ama at ina. Ayaw ko silang mapagod ng dahil sa akin. Kaya maaga akong ipinanganak. Ngunit, nang makita ni na ama at ina na hindi pa ako ganap na buo, agad nila akong itinapon. Ang mga damit na gawa ni ina para sa akin. Ibinigay niya lahat sa munting prinsesa ng mga peacock. Pati ang isang silid na puno ng mga kayamanang. Mula sa 3 mundo na kinuha ni ama, ibinigay na rin niya kay Yuya Oyaw bilang mga laruan. Nangako pa silang hubugin siya, upang maging pinakamalakas na munting phoenix. Kahit na 3% lang naman ang dugong phoenix sa kanya. Tinapik-tapik ng Panginoon ng demonyo ang ulo ko. Kahit baliktarin pa ni Yuya Oyaw ang mundo. Isa lang siyang hamak na peacock. Hindi niya mapapantayan ang ating Lingyun. Itinuro ako ng isang kawal ng mag-iisa Panginoon ng demonyo at nagsabi, sigurado po ba kayong ayaw ninyong gawing tinola ang manok na ito? Ako na po ang maglalagas ng balahibo. At kakatayin ito ng pira-piraso. Hindi ako manok, hindi ako manok. Isa akong phoenix. Tumingin sa akin ang Panginoon ng demonyo. Nanginginig ako sa takot. Hindi ako masarap kainin. Sinabi ng Panginoon ng demonyo sa kawal, Ahu, maaari ka nang umalis. Umalis na ang kawal. Habang kinakamot ang kanyang ulo. Naguguluhan at hindi maintindihan ang nangyayari. Kailan pa naging ganito kalambot ang kagalang-galang na Panginoon? Binuhat ako ng Panginoon ng demonyo at pinagmasdan ng sandali. Mukha namang maningning at maganda. Alam ko na. Ikaw ay. Nakita mo na isa akong phoenix, di ba? Isa kang manok. Seryoso ang kanyang mukha. Habang bumubunot ng isang balahibo sa katawan ko. Nawalan ako ng pasensya. Kakagatin kita, kakagatin kita. Nagkunwari siyang tumatakbo. Habang hinahabol ko siya sa likuran. At sinusubukang paluin siya ng aking mga pakpak. Sa gitna ng pagpupulong ng magi, nakahiga ako sa tabi ng paanan ng Panginoon ng demonyo. Lihim na tinitingnan ang libu-libong kampo ng demonyo sa ibaba. Naglabas ng balita ang korte ng langit. Ang bagong silang namunting prinsesa ng Phoenix. Siling yon ay nahulog sa ating teritoryo. Ang mga tagalangit na iyon, napakaraming pamilya sa magi ang kanilang sinira. Kahit ang kanilang dugo ay marumi para sa atin. Kailangang mahanap ang munting phoenix na iyon.
at tadda rin ang pira-piraso. Gawing giniling na karne. Hanapin siya. Nagtago ako sa sulok habang nanginginig. Nakakatakot ang aura sa paligid. Sa suklam ang mag-iisa korte ng langit. Nakikita ko na marami sa mga demonyo ay may mga kapansanan. Mga sugat na nakuha nila mula sa digmaan laban sa langit. Bigla akong binuhat ng isang general mula sa sulok. Ito na ang phoenix na iyon. May espesyal na kakayahan ang lingkod ninyo. Nakumilala sa dugo ng mga phoenix. Ang phoenix na ito ay nagpanggap na isang manok para makalusot at makalinlang sa atin. Patayin ang munting phoenix na ito. Para sa libu-libong pamilya ng ating magi. Ihiganti ang ating pay. Daan-daang libo sa atin ang pinatay ng korte ng langit. Ang galit na ito ay walang kapatawaran. Sa liit kong ito, wala pa akong kapangyarihan. Lalo na ang lumaban sa libu-libong demonyo. Akala ko ay lalaslasin na ang lig ko sa isang iglap. Kalmadong binuhat ako ng Panginoon ng demonyo sa kanyang bisig. Sino ang nagsabing phoenix ito? Ito ay ang manok na alaga ko. Natahimik ang lahat ng mga demonyo. Nga, mukha nga itong manok. Nagsalita na ang kagalang-galang na Panginoon. Para sumang-ayon sa Panginoon, ang mga demonyo ay nagsabi, "Mahal na Panginoon, tatawagin na lang natin siyang prinsesa ng manok. Muntik na akong mahimatay sa gulat. Pero ligtas ang buhay ko. Araw-araw akong sinasanay ng Panginoon ng demonyo. Ang ama ko ay dragon. Ang ina ko ay phoenix. Taglay ko rin ang lakas ng kanilang mga dugo. Kaya mabilis ang aking pag-unlad sa pagsasanay. Para pigilin ang digmaan ng langit at magi. Nagpanukala ang matandang Diyos na si Taisang Laojun. Na magdaos ng isang Olympic sa pagitan ng langit at magi. Maghaharap ang mga pinakamagaling ng magi. At ang mga pinakamagaling ng korte ng langit. Noon pa man, laging ang korte ng langit ang nananalo. At kaming mga taga-magi ang laging nakakaranas ng kahihiyan. Ang bilis ng aking paglaki ay nagdulot ng labis na kagalakan sa mga taga-magi. Prinsesa ng manok, naniniwala kaming kaya mong katawanin ang ating magi sa labanan. Tiyak na mas magaling ka kaysa sa mabahong prinsesa ng peacock sa langit na iyon. Napakagaling ng ating maliit na prinsesa. Ang aking dugo ay mula sa phoenix. Si Aoyao naman ay isang peacock lamang. 100 ibon na nagpupugay sa phoenix. Ang kapangyarihan ng dugo ng phoenix ay kayang supilin ang mga peacock. Sa tuwing naririnig ko ang tawag na prinsesa ng manok, gusto ko na lang mag-irap ng mata. Mga tito at tita, pwede bang huwag niyo na akong tawagin ng ganyan? Sige na, pakiusap. Ang mga taga-magi ay nag-isip ng malalim. Prinsesa ng manok, nakaisip kami ng isang napakagandang pangalan. Siguradong magugustuhan mo kapag sinabi namin. Ngayon ay kaya ko nang mag-anyo bilang tao. Habang nakatiklop ang aking maliliit na kamay. At nagniningning ang aking mga mata. Tumingin ako sa kanila ng may pag-asa. Ano iyon, dali, sabihin nyo na. Paano kung tawagin ka naming kamahalan ng manok? Kay gandang pakinggan ng kamahalan ng manok, di ba? Kahit anong gawin nyo, manok pa rin ang labas niyan. Araw-araw akong sinasamahan ng Panginoon ng demonyo sa pagsasanay. Ipinagluluto pa niya ako ng mga dark cuisine. Sa totoo lang, wala talaga siyang talento sa pagluluto. Noong isang beses, gumawa siya ng sabaw ng sili at pinya. Naglagay siya ng isang malaking pinggan ng sili, pero isang maliit na piraso lang ng pinya. Pagkakain ko, mabilis akong tumakbo palayo. Ang anghang. Pumunta uli ako sa harap ng salamin, na nakakakita sa mga kaganapan sa korte ng langit. Napaiyak ako sa anghang, punong-puno ng luha ang aking mga mata. Sa salamin, nakita ko ang aking mga magulang na kasabay kumain ang peacock na si Aoyao. Ang hapag ay puno ng mga pinakamahal at masasarap na pagkain. Pagkatapos kumain, ang maliit na prinsesa ng peacock na si Aoyao ay nagpunta sa palasyong inilaan sana ng aking mga magulang para sa akin. Ang palasyo kung saan dapat nakatago ang aking mga laruan. 12 ng mga katulong ang sumasabay sa kanya sa paglalaro. Hindi na kailangan pang magsanay ng prinsesa ng peacock. Ipaghahanap siya ng kanyang mga magulang ng mga pambihirang kayamanan ng mundo. Kapag kinain ng ating munting Aoyao ang mga kayamanang ito, tiyak na dadalisay ang kanyang dugo. Hindi na niya kailangang magpakapagod sa pagsasanay. Nakita ko ring inantok ang prinsesa ng peacock. Ang aking ina ay may hawak na libro ng mga kwento sa kanyang tabi. Malambing at mabanayad ang boses na nagkukwento sa kanya. Sa pagkakataong ito, talagang napaiyak na ako. Dapat ay sa akin ang lahat ng iyon. Nalaman ng mga taga-magi na umiiyak ako sa harap ng salamin. Nagtipon-tipon sila ng maraming laruan mula sa kanilang mga bahay para sa akin. Sila mismo ang gumawa ng mga laruan para paglaruan ko. Kamahalan ng manok, kung anong meron ang ibang bata, dapat meron ka rin. Ginamitan din nila ako ng isang malambot na maliit na kama. Bago matulog, nag-ayos sila ng isang taga-magi na may malambing na boses, upang kantahan at alagaan ako. Nantig ang puso ko sa kanilang mga kwento. Maraming salamat sa kanila. Mahal nila ako. Inilalagak nila ang kanilang pag-asa sa akin. Umaasa silang kaya kong talunin ang korte ng langit, upang makapamuhay din sila sa ilalim ng sikat ng araw. Sa halip na mabulok lang sa madilim na kailaliman ng demonyo,
Sa lugar na walang puwang para mabuhay. Magsisikap ako sa aking pagsasanay. Sa darating na Olympic, kapag ang pusta ng Magi ay nakakuha ng unang pwesto, mas lalawak ang lugar na matitirhan ng ating lahi. Araw-araw ang aking pagsasanay. Sa isang kisap mata, 5 taong gulang na ako. Ang aking kapangyarihan ay kaya nang magpalit anyo sa iba't ibang hayop. At kaya ko na ring magbagong anyo bilang tao. Eksakto sa sandaling iyon, ang prinsesa ng peacock na si Yuya Oyaw ay dumating kasama ang 100,000 sundalo ng langit para hanapin ako. Ito ba ang sinasabi nilang kung sino sa Magi? Prinsesa ng manok ka, di ba? Mga kawal, puksain siya. Patayin! Nagdududa na si Yuya Oyaw. Ako ang phoenix na nahulog sa kailaliman ng demonyo noon. Kailangan niya akong iligpit para manatiling matatag ang kanyang posisyon. Para hindi mawala ang kanyang yaman at karangyaan. Mula noong huling pagkatalo sa digmaan. Malaki na ang nawala sa Magisi nang makipaglaban sa korte ng langit. Karamihan sa mga natira sa Magisi ngayon ay mga matatanda, bata at may karamdaman. Sa harap ng 100,000 kawal na ipinadala ng langit, wala silang laban. Ngunit humarang sila sa harap ko. Sino mang mangahas na mang-api sa aming kamahalan ng manok, huwag niyo kaming sisihin kung kami ay lumaban. Naniningkit ang mga mata ni Yuya Oyaw. Hinahamon niyo ako. Walang pakialam ang prinsesa ng phoenix na ito. Ngayong araw, kailangang mamatay ang babaeng ito. Kung haharang kayo, papatayin ko kayong lahat kasama niya. Isang hamak na peacock lang pero nagpapanggap na phoenix. Tinawanan siya ng mga taga-Magisi. Sino ba ang hindi nakakaalam na isa ka lang maliit na peacock? Anong phoenix ang pinagsasabi mo? Sinasabi mo pang kamukha mo ang phoenix. Nakakatawa ka. Mas mukhang phoenix pa ang aming kamahalan ng manok kaysa sa iyo. Nanggagalaiti sa galit si Yuya Oyaw. Kayong mga maruruming demonyo, dapat lang kayong mabulok sa madilim na kailaliman ng demonyo. Tunay ngang, nagalit ang mga taga-Magisi. Saan galing ang peacock na ito na nagpapanggap na phoenix? Talagang nakakatawa. Kami, gaano ba kataas ang tingin mo sa sarili mo, peacock? Nagdidilim ang paningin ni Yuya Oyaw sa galit. Inutusan ang 100,000 kawal ng langit. Puksain ang mga demonyong iyan para sa akin. Sumugod sa akin ang 100,000 kawal ng langit. Upang protektahan ako, humarang sa harap ang mga taga-Magi. Nakikipaglaban sila para sa akin. Natatakot akong masugatan sila. Sinubukan kong lumipad pasulong. Bigla akong binuhat ng Panginoon ng demonyo. Sisiw, hindi pa nga ganap ang mga balahibo mo. Kapag nasugatan ka ng 100,000 kawal na iyon, masasira ang pundasyon ng iyong pag-ensayo. Nakikita ang mga taga-Magisi na nasasaktan. Mabigat ang aking kalooban. Lumipad si Yuya Oyaw sa harap ko. Ikaw pala siling yun. Hindi ka pa pala patay. Gusto mo pang agawin ang mga pag-aari ko. Akong prinsesa ng Phoenix ang magbibigay sa iyo ng kamatayan. Tinitingnan niya ako nang may panghahamak mula sa itaas. Ito ang utos ng prinsesa ng Phoenix. Panginoon ng demonyo, kung ayaw mong maubos ang iyong lahi, hayaan mong kitliniling yun ang sarili niyang buhay. Umisi ang Panginoon ng demonyo. Direkta niyang sinakal si Yuya Oyaw. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi ako ang taong dapat mong kinalaban. Hindi makahinga si Yuya Oyaw sa pagkakasakal. Ang aking ina ay isang Phoenix. Ang aking ama ay isang dragon. Kapag pinatay mo ako, mamamatay ka rin. Tapos na. Natakot ang 100,000 kawal ng langit. Ang mahal na si Yuya Oyaw ay nalagutan ng hininga. Doon lang sila huminto. Direktang nagpadala ng mensahe ang Panginoon ng demonyo. Sa Emperador ng Langit, Emperador ng Langit. Sa pagkakataong ito, ang mga tao mo sa korte ng langit ang unang nanggulo. Tungkol kay Yuya Oyaw, ayos lang na ako na ang dimala sa kanya, di ba? Nagalit ng husto ang ama at ina. Isang hamak na Magisi lang pero nagawa nilang bihagin ang anak ko. Anong kalapastanganan ito? Lumabas ang Emperador ng Langit para mamagitan. Nag-alok ang korte ng langit ng 100,000 bungang espiritual. 5 mahahalagang kayamanan. Ang kailangang ibayad bago pumayag ang Panginoon ng demonyo na magpalaya. Galit na nagbanta si Yuya Oyaw. Balang araw, lilipulin ko rin ang buong lahi ng demonyo. Tiningnan ako ni Yuya Oyaw nang may pandidiri. Inubos mo lang ang oras ko. Isa ka lang namang tinitukang manok. Alagang manok lang ng mga demonyo. Anong phoenix ang sinasabi mo? Ilang araw na ako rito sa kuta ng mga demonyo. Wala man lang akong maramdamang bakas ng aura ng phoenix. Hindi niya alam na kaya kong itago ang sarili kong aura. Noong bata pa ako, tinuruan na ako ng Panginoon ng demonyo kung paano itago ang sarili. Paano magpalit ng anyo, para malito ang mga kaaway, at ikulong ang lahat ng kapangyarihan sa loob ko. Tinitigan ako ni Yuya Oyaw nang may matinding galit. Anong kalokohang kamahalan ng manok ng mga demonyo? Ako ang tunay na prinsesa ng Phoenix. Inaasahan ko ang darating na paligsahan. Sa oras na iyon, sisiguraduhin kong ako ang magiging sentro ng atensyon. Ang 100,000 mahiwagang prutas na bayad pinsala ng korte ng langit.
Ibinigay lahat sa akin ng Panginoon ng demonyo. Sige, kumain ka na. Nagsimulang mangilid ang luha sa aking mga mata. Ang 100,000 prutas na ito ay dapat sana ay gagawing tableta para ipakain kay Uyaw-Yaw. May alam kaya ang Panginoon ng demonyo? Kinuha niya ito para ibigay sa akin. Kulang sa enerhiya ang kailaliman ng demonyo kumpara sa korte ng langit. Ang 100,000 prutas na ito ay sapat na para punan ang kakulangan sa aking pagsasanay. Bumilis ang aking pag-asenso sa kapangyarihan. At hindi nagtagal. Dumating ang pagsubok ng langit. Dumadagundong ang mga kidlat. Nakaupo ako sa tuktok ng isang malawak na bundok. Hinahaharap ang paglilinis ng makalangit na kidlat. Sa korte ng langit, nagtaka ang aking ina. Bakit ang pagsubok na ito ay parang sa pag-akyat ng isang phoenix? Mayroon na rin bang banal na hayop ang mga demonyo? Imposible naman yata. Si Uyaw-Yaw ay kumakain ng prutas sa tabi. At tumatawang nagsabi, "Ina, baka nagkakamali lang kayo. Paano magkakaroon ng banal na hayop ang mga demonyo? Ang mga demonyong iyon, ang tanging kayamanan nila ay ang manok na iyon. Ang sobrang pangit na manok na iyon. Basura lang ang antas niyon." Nang marinig ito ng aking ama, napangisi siya ng bahagya. Hindi kailanman magkakaroon ng henyo ang mga demonyo. Isa lang itong manok, hindi iyan makakagawa ng anumang gulo. Ngunit pakiramdam ng aking ina ay may mali. Pero bakit napakaraming ulap ng pagsubok? Habang mas mataas ang talento, ay mas marami ang ulap ng kidlat. Mas marami pa ito kaysa noong ako ang dumaan sa pagsubok. Naningkit ang mga mata ng aking ama. "Mahal ko, naaalala mo ba ang suwail nating anak? Noong isinilang mo siya, ang anyo niya ay isang manok din. Sa tingin mo kaya ay magiging phoenix siya?" Patuloy ang dagundong ng kidlat. Nag-aalalang nakatingin sa akin ang Panginoon ng demonyo. "Gaga kong sisiw. Huwag kang magpapamatay sa kidlat." Tumagal ang kidlat ng 3 araw at 3 gabi. Sa ika-4 na araw, hindi ko na halos kayanin. Si Uyaw-Yaw ay nasa gitna ng mga ulap at inutusan ang mga Diyos ng kidlat. "Bilisan ninyo, dagdagan ang lakas at patayin ang halimaw na iyon ng mga demonyo." Nanlilisik ang kanyang mukha. "Ling yun, kung buhay ka pa man, sisiguraduhin kong mamatay ka sa ilalim ng mga kidlat na ito." Nang makita ng Panginoon ng demonyo na tagtad na ako ng sugat, agad niya akong pinrotektahan. Tinulungan niya akong harangan ang kidlat ng langit. Habang nakakapit ako sa kanya, "Guro, mula ka sa lahi ng demonyo. Natatakot ka ba sa kidlat ng langit?" Matapos ang pagtama ng kidlat, malubhang nasugatan ang Panginoon ng demonyo. Naubusan ako ng lakas at nawalan ng malay. Binuhat niya ako pabalik sa palasyo ng Magi. Nang muli akong magising, umiiyak ang mga taga-Magi sa paligid ng aking higaan. "Kamahalan ng manok, masamang balita po." Matapos masugatan ng malubha ang Panginoon ng demonyo, dinakip siya ng anak ng langit mula sa korte ng langit. Sabi nila ay para ito sa kanyang anak na si Uyaw-Yaw, para makapaghiganti ang mabahong pabo na iyon. Nagulat ako ng husto. 5 araw at 5 gabi akong hinarangan ng Panginoon ng demonyo mula sa kidlat. Noong may malay pa ako, napansin ko na ang buong katawan niya ay sunog na sunog na. Hindi maaari ito. Kailangan ko siyang iligtas. Pinatahimik ko muna ang mga taga-Magi, at pagkatapos ay tumuloy na sa korte ng langit. Matapos ang pagsubok ng kidlat na ito, lalong lumakas ang aking kapangyarihan. Kaya ko nang talunin ang mga ordinaryong diwata doon. Umakyat ako hanggang sa pinakamataas na ulap. Pagkalabas ng kailaliman ng demonyo, doon ko lang nakita kung gaano kalawak ang mundo. Habang ang mga taga-Magi ay nagtitiyaga lang sa madilim na kailaliman. Sa ilalim ng kapangyarihan ng langit, tila napakaliit ng mga taga-Magi. Nagpanggap akong isang uwak pagdating sa korte ng langit. Naghahanap ako ng trabaho bilang tagawalis. Kailangan kong magmanman para malaman kung nasaan nakakulong ang Panginoon ng demonyo. Kung paano ko siya ililigtas. Maayos akong nakapasok sa korte ng langit. Nakarating ako sa malapit sa piitan ng langit at naghandang pumasok. Biglang tinapik ng isang lalaki sa tabi ko ang aking balikat. "Darating na ang prinsesa ng Phoenix. Bakit hindi ka pa lumuhod dyan? Baka gusto mong mawalan ng ulo." Tumingin ako sa malayo. Nakita ko ang nakasakay sa karwahe. Ang napakayabang na si Uyaw-Yaw. Lumapit sa akin si Uyaw-Yaw. Pinagmasdan niya ako sandali. "May ganito palang kapangit na uwak sa korte ng langit. Hoy, tagawalis. Nagustuhan ka ng prinsesang Phoenix na ito. Sumunod ka sa akin at pagsilbihan mo ako, para lalong lumitaw ang aking karilagan at kagandahan. Tingnan mo ang itsura mo. Naglagay lang ng ilang balahibo sa ulo. Akala na niya ay isa na siyang Phoenix." Umiti ako ng bahagya. "Opo, prinsesa." Sa sobrang galit ni Uyaw-Yaw, halos lumuha ang kanyang mga mata. Sinampal niya ako ng malakas sa mukha. "Tawagin mo akong prinsesa ng Phoenix." At bigla siyang nagliyab. Ako ang tunay na Phoenix, may likas na apoy ang aking katawan. Pero hindi iyon nakikita ni Uyaw-Yaw. Nagsisigaw si Uyaw-Yaw sa gitna ng apoy. Bakit biglang nagliyab ang katawan ko? Pinanood ko lang siya ng may malamig na tingin.
Habang nakikita kong lalong lumalakas ang apoy sa kanya, ang kanyang mga balahibo ay unti-unting naubos. Ang mga katulong ni Yuya Oyaw, nagmamadaling kumuha ng tubig para isaboy, para tulungang patayin ang apoy. Nagpanggap akong nag-aalala sa kanya. Nagbuhat ako ng sunod-sunod na timba ng malamig na tubig, at isinaboy ito sa kanya. Ngunit hindi pa rin namamatay ang apoy. Ang apoy ng phoenix ay kahit sa ilalim ng dagat ay kayang magliyab. Nang makitang malapit na siyang mamatay, lihim ko nang binawi ang aking apoy. Sinisi ako ni Yuya Oyaw. Ikaw ba ang may gawa kung bakit ako nagliyab? Pumikit-pikit ang aking mga mata. Prinsesa ng Phoenix. Isa kang Phoenix, di ba? Akala ko ay sumasailalim ka sa Nirvana kanina. Isa lang akong uwak. Saan naman manggagaling ang apoy ko? Doon lang ako tinigilan ni Yuya Oyaw. Sa bagay, isa kang mabahong uwak. Saan ka naman kukuha ng apoy? Siguradong ako ang dumaan sa Nirvana kanina. Nakita niyang upaw ang mga balahibo sa kanyang katawan. Nagpanggap akong mabait. Prinsesa ng Phoenix, maaari ko pong ibigay sa inyo ang mga balahibo ko. Galit na galit si Yuya Oyaw. Layas, ikaw na pangit na uwak. Ang lakas ng loob mong gamitin ang balahibo mo para dumihan ang kagandahan ko. Sa totoo lang, hindi ko talaga balak ibigay. Nag-utos si Yuya Oyaw na lahat ng magagandang ibon sa langit ay dapat bunutan ng balahibo para sa kanya. Sa isang iglap, puno ng hinanakit ang mga ibon sa likuran niya. Wala na kaming balahibo. Anong gagawin namin? Dahil lang ba prinsesa siya ng Phoenix ay pwede na niya kaming apihin. Naaalala ko, hindi naman talaga Phoenix si Yuya Oyaw, di ba? Direktang nagnanakaw si Yuya Oyaw. Walang magawa ang mga ibon kundi sumunod. Idinikit ni Yuya Oyaw ang lahat ng magagandang balahibo sa kanyang katawan. Ginagaya niya ang kanyang ina. Kinulayan pa niya ang mga balahibo ng ibang ibon. Ipinangtapal sa sarili niyang katawan para magmukhang tunay na balahibo ng Phoenix. Tahimik lang akong nanonood mula sa likod. Titingnan ko kung paano ka pasusuportahan ng mga ibon. Ikaw na peking Phoenix na si Yuya Oyaw. Pumunta ako sa kulungan ng Panginoon ng demonyo para iligtas siya. Ngunit nalaman kong may mga bantay na sundalo. Hindi ako basta-basta makakapasok. Kung hindi, mabulabog ang buong korte ng langit. Dala ang latigo, papasok si Yuya Oyaw sa kulungan. Sumunod ako sa likuran niya. Kulungan ng langit, Panginoon ng demonyo. Nang makita niya ako, natigilan siya. Ngunit agad din siyang nag-iwas ng tingin. Alam kong nakilala niya ako. Naiirita si Yuya Oyaw. Ako ang marangal na prinsesa ng Phoenix. Bakit ka tumitingin sa mabahong uwak na iyan, Panginoon ng demonyo? Habang sa akin ay hindi ka man lang lumingon. Humanap ako ng dahilan. Baka naman mahilig lang talaga siya sa pangit. Doon lang nasiyahan si Yuya Oyaw. Inalo pa ang sarili. Tama ang sinabi mo. Ngayon, kunin mo ang nagbabagang bakal at pasuin mo ang Panginoon ng demonyo. Bago gumabi, gusto kong makitang puno ng sugat ang katawan niya. Sinamantala ko ang pagkakataon na paalisin siya. Prinsesa ng Phoenix, nabalitaan kong bumalik na ang inyong ama at ina. Ayaw niyo po bang ibalita sa kanila ang tungkol sa inyong Nirvana? Tumango si Yuya Oyaw. Mabuti na lang at pinaalalahanan mo ako, mabahong uwak. Kailangang malaman ni na ama at ina. Tiyak na matutuwa sila. Pagkaalis niya, agad akong lumapit sa Panginoon ng demonyo. Guro, huwag kang matakot. Narito ako para iligtas ka. Tinulak ako ng Panginoon ng demonyo. Sisiw, gamutin mo muna ang sugat mo. Sa lakas mo ngayon, hindi mo ako mailalabas dito. At kahit mailabas mo pa ako, sugatan ako. Hindi ko mapoprotektahan ang Makisi. Ang pagbabalik ay magdadala lamang ng kapahamakan sa mga tagamagi. Mananatili muna ako sa kulungan ng isa pang taon. Basang-basa ng luha ang aking mga mata. Bilisan nyo, gamitin ang bawat sandali para gamutin ang kanyang sugat. Isasalin ko ang bahagi ng aking kapangyarihan sa kanya. Pagdating ng dilim, bilang Panginoon ng demonyo, babaguhin ko ang aking anyo. Gagawa ako ng ilusyon na malubha ang kanyang mga sugat. May opisyal mula sa langit na dumarating para ipatawag ako. Pinapapunta ka ng prinsesa ng Phoenix sa palasyo. Para maging palamuti at lalong itampok ang kagandahan niya sa harap ng reyna ng Phoenix at hari ng dragon. Malapit ko nang muling makita ang aking mga magulang. Agad kong inayos ang aking huwad na anyo, upang hindi nila ako makilala. Nang makita ko ni na ama at ina, sa sandaling iyon, biglang kumunot ang kanilang mga noo. Saan galing ang mabahong uwak na ito? Napakapangit, nakakasuka. Humalakhak ng palihim si Yuya Oyaw. Patwitom siyang kumilos. Naglabas ng panyo at tinakpan ang kanyang ilong. Nagkukunwaring mahinhin at nahihiya. Ama, ina, hindi naman lahat ay biniyayaan ng kagandahang tulad ng sa inyong anak. Tumango ang aking mga magulang. Habang nakatingin sa akin, ang uwak ay mananatiling pangit kailanman. Sa loob ng maraming taon, nang hinayang sila na hindi na sila muling nagkaroon ng isa pang magandang Phoenix. Noon, para lamang magkaroon ng anak, milyong beses silang nanalangin sa langit, at ako ang ibinigay na sagot sa kanilang dalangin.
Ngunit itinapon lang nila ako. Noong una akong itapon sa kailaliman ng demonyo. Tuwing gabi, nang mulila ako sa aking mga magulang. Ngunit nang makita ko sa mahiwagang salamin, ang paglalambing ni na ama at ina kay Yuya Oyaw bago ito matulog. Nasaktan ako ng lubos. Nangarap din akong suyuin ni na ama at ina ng ganoon. Naghihintay na malaman nila na nasa kailaliman ng demonyo ako. Umaasang magsisisi sila at susunduin ako. Na ako pa rin ang kanilang pinakamamahal na anak. Naghihintay ako ng naghihintay. Mula pagbubukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Ngunit hindi kailanman dumating ang aking mga magulang para sunduin ako. Sa huli, ang mga tagamagi ang sumama sa akin. Kahit hindi sila mayaman, ibinibigay nila ang lahat ng kaya nila para sa akin. Walang labis, walang kulang. Sila ang nagbigay sa akin ng mga laruan at naghahalinhinan sila sa pagpapatulog sa akin. Unti-unti, hindi na nagdurusa ang puso ko dahil sa kakulangan ng pagmamahal ng isang ama. Lumapit si ina at buong lupit akong sinipa. Ikaw na patay na uwak ka. Bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? Hindi mo ba alam ang lugar mo? Bawal tumitig ng direkta sa mga nakatataas. Nabuwal ako sa sahig dahil sa sipa. Dahil sa pagbabalat kayo bilang uwak. At dahil naubos ang aking lakas sa paggamot sa Panginoon ng demonyo. Ngayong sinipa ako ng sarili kong ina. Agad akong napadugo ng bibig. Tinakpan ni ina ang kanyang ilong. Dinumihan mo ang sahig dito. Paano kung madumihan ang mga balahibo ng aking mahal na si Yaoyaw? Inuutusan kita. Ngayong gabi, walisin mo ang sahig na ito ng 100 beses. Ang sakit-sakit ng loob ko. Ina, ako ang tunay mong anak. Lumingon si ama kay Yaoyaw para bigyan ito ng lakas ng loob. Yaoyaw, binigyan ka na ng iyong ama ng maraming kayamanan at mahiwagang gamot. Dapat mong galingan sa Olympic ng Tinma. At talagang, ipahiya mo ang mga tagamagi. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na makapangyarihan. Tumango si Yaoyaw. Opo, opo. Sa darating na Olimpiko ng mga diwata at demonyo, tinitiyak kong mananalo ako para sa Magisi. Kukuha ako ng mas malawak na lupain para sa ating kaligtasan. Nagpaplano si Yaoyaw na sa darating na Olimpiko, ay magtatanghal siya ng 100 ibon na nagpupugay sa Phoenix. Gusto niyang pasukuin sa kanya ang lahat ng ibon sa mundo. Ang mga balahibo sa katawan niya ay sunog na sunog. Matatagalan pa bago ito muling tumubo ng maayos. Lihim siyang nag-utos sa mga ibong diwata na ibigay sa kanya ang kanilang pinakamagagandang balahibo. Sa mga panahong iyon, inuutusan ako ni Yaoyaw na pahirapan ang Panginoon ng demonyo. Pero sa tuwing pupunta ako, ginagamot ko ang mga sugat ng Panginoon. Lihim ko rin siyang dinadalhan ng mga masasarap na pagkain. Pagbalik ko, gumagawa ako ng peking senaryo. Para isipin ni Yaoyaw na sinusunod ko ang kanyang mga utos. Maraming beses na nag-ensayo si Yaoyaw sa pagtawag ng mga Phoenix. Sumisigaw siya ng malakas. Umaasang mga ngatog sa takot ang ibang mga ibon. Ngunit sa tuwing sumisigaw siya, hindi siya pinapansin ng mga ibong diwata. Kaya naman sobrang nanggagalaiti siya sa galit. Sa tuwing sasapit ang gabi, lihim akong bumabalik sa kailaliman ng demonyo para mag-cultivate. Kailangan kong manalo sa paligsahang ito. Isang araw, pagbalik ko, nahuli ako ni Yaoyaw. Hoy, ikaw na pangit na uwak. Saan ka nang galing kagabi? Gusto ko sanang utusan kang hugasan ang mga paa ko. Pero bakit hindi kita mahagilap? Nagkunwari akong natatakot. Kamahalan, aking Prinsesa Phoenix. May emergency lang po sa bahay namin kagabi. Kaya sandali lang po akong umuwi. Biglang may naisip na masamang balak si Yaoyaw. Ikaw na patay na uwak. Dahil sa kapangitan mo, mas lalong nangingibabaw ang kagandahan ko. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Ngayon, gusto kong gayahin mo ang huni ng isang Phoenix. Magkunwari kang tinatawag ang lahat ng ibon. Pagkatapos ay hahayaan kitang pagtawanan ng lahat. Sa ganoong paraan, mas lalong magiging himig langit ang boses ko. At mas marami ang luluhod sa paanan ko. Ako, bakit ba ang kitid ng utak ng babaeng ito? Ako ang tunay na Phoenix. Ang anyo kong uwak ay isang pagbabalat kayo lang. Ang huni ng isang Phoenix ay nagtataglay ng kapangyarihan ng dugong bughaw. Kapag narinig ito ng lahat ng ibon, hindi nila mapipigilang manginig at yumuko bilang pagsuko. Kahit gaano pa karaming banal na gamot ang inumin ni Yaoyaw, hindi siya magiging isang tunay na Phoenix. Hoy, pangit na uwak, huwag mong sabihing tatanggi ka. Inuutusan kita, gayahin mo na ang huni ng Phoenix ngayon din. Naunang nagpakitang gilas si Yaoyaw sa paghuni. Ngunit deadma lang ang mga ibong diwata sa kanya. Iilang mga ligaw at ordinaryong ibon lang sa langit. Ang nagulat at bahagyang nanginig. Buwisit na uwak, ikaw naman ang sumubok. Inaasahan ni Yaoyaw na mapapahiya ako. Inilabas ko ang aking tinig. Hindi ko kailangang manggaya, dahil ako mismo ang Phoenix. Isang malinaw na huni na bumasag sa katahimikan ng ulap. Nang ang gininto ang tinig ay yumanig sa kalawakan. Lahat ng ibon ay nagtiklop ng pakpak at natahimik. Ang mga tagak ay yumuko at hindi makatingin ng diretsyo. Ang mga ibong espiritual ay napaatras. Maging ang matatapang na lawin ay itinago ang kanilang mga kuko.
Nanginginig silang lumuhod sa direksyon ko. Punong-puno ng matinding sindak. Si Yuya Oyaw ay labis na nabigla. Parang binagsakan ng langit. Paano ito nangyari? Hindi ito maaari. Bakit ako matatalo ng isang hamak na uwak? Talo ako. Mga tauhan, bigyan niyo ako ng gamot na nakakapipi. Lalasonin ko ang boses ng buwisit na uwak na ito. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ligpitin ako. Mabilis at matalino akong nakailag. Ang sigaw na iyon ay nakakuha rin ng atensyon ni na ama at ina. Sino ang naglabas ng huni ng phoenix na iyon? Mayroon pa bang ibang phoenix sa mundong ito? Si Yuya Oyaw ay nataranta at hindi malaman ang gagawin. Ama, ina. Siyempre, ako ang naglabas ng huni ng phoenix na iyon. Nagduda ang ekspresyon ni na ama at ina. Ngunit nang makita nilang si Yuya Oyaw, at ako lamang ang narito, lumambot ang kanilang mga mukha, at nawala ang kanilang pagdududa. Sa bagay, siguradong ang mahal nating anak na si Yao, ang siyang naglabas ng huni na iyon. Imposible namang ang patay na uwak na ito ang gumawa niyon, di ba? Nang tawagin nila akong patay na uwak, kumurot ng bahagya ang puso ko. Buong pagmamalaking lumapit si Yuya Oyaw sa kanila. Ama, ina, napasunod ko ang 100 ibon. Hindi ba't napakahusay ko? Tuwang-tuwa at abot tainga ang ngiti ni na ama at ina. Napakahusay talaga ni Yao. Tiyak na magniningning ka sa Olympics ng timba. Para ang lahat ng nilalang sa langit at lupa ay masaksihan ang tinatawag na 100 ibon na nagpupugay sa phoenix. Lihim na kumuha si Yuya Oyaw ng isang salamangkero ng paborial. May paraan ba para ang boses ng patay na uwak na ito ay mailipat sa akin? Gusto niyang kunin ang aking boses at ilipat sa kanyang katawan. Sa ganoong paraan, magagawa niya ang 100 ibon na nagpupugay sa phoenix. May isang itim na sining na makakagawa niyan. Ngunit kailangan mo ang tulong ng iyong ama at ina. Nagkunwaring may sakit si Yuya Oyaw, at ipinatawag sina ama at ina. Ang lalamunan po ng inyong anak ay may malalang karamdaman. Gusto pa naman ng inyong anak na sa laban ng timba ay bigyan ng karangalan ang aking ama at ina. Sabi ng manggagamot, kailangan kunin ang lalamunan ng mabahong uwak na iyon para ipangtahi sa lalamunan ko. Labis na nag-alala ang reyna ng phoenix at ang hari ng dragon. Sa sandaling iyon, kakarating ko lang galing sa paggamot sa Panginoon ng demonyo. Nang makita ko ni na ama at ina, mga tauhan, ihanda ang altar at simulan ang ritual. Kunin ang lalamunan ng uwak na ito. Iginapos nila ako sa isang haligi. Hahawakan na ni ama ang kutsilyo para hayaang ang uwak na ito ay magsakripisyo para sa anak kong si Yao. Swerte pa nga siya. Tiningnan ko sila ng may pusong wasak at puno ng kabiguan. Isang malakas na sampal ang iginawad ni ina sa aking mukha. Anong tinitingin-tingin mo riyan, uwak? Akala mo ba ay kapantay mo kami? Naramdaman ng Panginoon ng demonyo na ako ay nasa panganib. Sa kritikal na sandali, lumabas siya mula sa piitan ng langit. At iniligtas ako. Ace-con, nawala ka na ba sa sarili mo? Hindi ka nila mahal. Kailan mo ba matatanto ang katotohanan? Kasama ko ang Panginoon ng demonyo. Lumisan kami ng langit, at bumalik sa magi. Nang hating gabi, nawala na ng pasensya si Yuya Oyaw. Ninakaw niya ang apoy ng phoenix ni ina, at itinapon ang apoy sa kailaliman ng mauin. Nang lumaganap ang naglalagablab na apoy, ang mga taga-magi ay napainit sa sobrang sakit. Pagbangon ko sa aking higaan, nakita kong malaki na ang apoy. Ang apoy ng phoenix ay hindi kayang apulahin ng ordinaryong tubig. Nilunok ko ang lahat ng apoy sa loob ng aking tiyan. Ramdam ko ang sobrang pagkaumbok ng aking tiyan. Ang buong katawan ko ay tila nasusunog. Nag-aalalang pinaligiran ako ng mga taga-magi. Nang makita nilang nagbabaga ang katawan ko, lalo silang nataranta. Dali, iluwa mo yan. Handa silang ibuwis ang kanilang buhay para iligtas ako. Natatakot ako na ang apoy sa katawan ko ay madamay sila, kaya pinatitabi ko muna sila. Huwag. Dahan-dahang tinapik ng Panginoon ng demonyo ang ulo ko. Magaling na bata, para hindi makapanakit ng iba, kusa akong nagtago sa likod ng bundok para magpahinga. Naglalagablab ang mga kislap ng apoy sa loob ng katawan ko. Nagpapahirap ito sa pakiramdam ko. Nang dumating si Yuya Oyaw kasama ang mga kawal ng langit, para magmanman sa lahi ng mga demonyo. Paano ito nangyari, hindi maaari. Napakaraming mga demonyo. Ito ang apoy na phoenix ng aking inang reyna. Ling Yun. Siguradong wala rito ang phoenix na si Ling Yun. Hindi kaya siya yung uwak na iyon. Nagpanggap si Ling Yun bilang ang uwak na iyon para iligtas ang Panginoon ng demonyo. Bigla siyang natauhan. Natatakot ako na baka saktan na naman ni Yuya Oyaw ang mga demonyo. Kaya nagpakita ako sa harap niya. Nang makita ni Yuya Oyaw ang apoy ng phoenix sa katawan ko, napasigaw siya sa gulat. Kayong mga demonyo, hindi ba? Galit kayo sa mga tagalangit. Siya. Hindi siya isang uwak. Siya ang phoenix na si Ling Yun. Bakit hindi niyo patapusin ang buhay niya? Nabunyag na ang tunay kong pagkatao. Kailanman ay hindi ako naging prinsesa ng manok. Kamahalan ng manok. Isa akong phoenix. Dala ko ang dugo ng mga taga-korte ng langit.
na kinamumuhian ng mga demonyo. Ano na kaya ang tingin sa akin ng mga demonyo? Hindi ko magawang tumingin sa kanilang mga mata, dahil sa aking dugo ay nananalaytay ang kasalanan. Ang mga taga-korte ng langit ay marami nang pinaslang ng mga demonyo noon. Gulat na tumingin ang mga demonyo sa kanilang Panginoon. At pagkatapos ay tumingin sa akin. Tuwang-tuwa si Yuya Oyao sa kamalasan ko. Ling Yun, ikaw, tapos ka na. Kaya pala nagtatago ka lang dito sa lahi ng mga demonyo para mabuhay. Dapat pala ay matagal na kitang pinatay. Sabay-sabay na sumigaw ang mga demonyo. Kaya pala ang aming kamahalan ng manok ang tunay na phoenix. Para sa amin, siya ay napakagaling. Siya ang mabuting bata na nakita naming lumaki. Yung impostorang prinsesa ng peacock na iyan. Huwag mong pangaraping pag-awayin kaming mga demonyo. Mamahalin namin habang buhay ang aming kamahalan ng manok. Ang aming prinsesa Ling Yun ng lahing demonyo. Naluha ang aking mga mata. Hindi pala nila ako kinamumuhian. Namutla sa gulat si Yuya Oyao. Kayong mga demonyo, hindi ba? Galit kayo sa mga tagalangit. Bakit hindi niyo patapusin ang buhay niya? Bakit? Tumawa ng mapang-uyam ang Panginoon ng demonyo. Maliit na peacock lang. Gusto mo panghigitan ang isang phoenix. Binuhat niya ako. Wala pang sinabi ang maliit na peacock na iyan kumpara sa aking sisi. Inirapan ko siya. Malapit na ang paligsahan ng mga diwata at demonyo. Hindi makagawa ng gulo si Yuya Oyao ng hayagan. Pinalayas siya ng mga demonyo para ilabas ang kanilang galit. Nalagas na naman ang maraming balahibo ni Yuya Oyao na kabubuo pa lang. Nagbitiw siya ng mga banta. Kayong mga mapanghamak na kampo ng kadiliman. Hindi kayo mapapalampas ng palasyong ito. Nagmamalaki itong si Yuya Oyao na siya ay marangal at dakila. Gusto ko mismong bunutin ang kanyang mga pakpak. Pagbabayarin kita sa ginawa mo ngayong araw. Bumalik si Yuya Oyao sa korte ng langit para magsumbong habang umiiyak. Inapi ako ng hamak na prinsesa ng manok na iyon mula sa mauin. Naggitngit sa galit ang aking ina. Ibinuga niya ang apoy ng phoenix sa lupain ng mga demonyo. Nilamon ko ang lahat ng dambuhalang liyab na iyon. Nararamdaman ko ang aking katawan na tila. Napakasakit, hindi ko na kaya. Nagbabaga ang naglalagablab na apoy. Ang buo kong katawan. Dahan-dahang bumalot sa akin ang isang gintong liwanag. Umusbong ang mga bagong pakpak mula sa gitna ng baga. Nagkislapan ang mga kulay na tila bahaghari. Ipinagpag ko ang aking mga pakpak at lumipad pa itaas. Ibinuka ang aking makukulay na pakpak sa himpapawid. Bawat piraso ng aking balahibo ay nagniningning sa apoy. Ang mga dila ng apoy ay naging maringgal kong buntot. Nabigla ang langit at lupa sa aking ganda. Nagmula ako sa apoy. Nagbagong anyo bilang isang mas malakas at makapangyarihang phoenix. Sa isang iglap, natigilan ang buong mundo. Paano magkakaroon ng pangalawang phoenix sa ilalim ng langit na ito? Lumilipad ako sa rurok ng siyam na langit. Naglabas ako ng isang mataginting at malinaw na huni. 100 ibon na nagpupugay sa phoenix sa aking harapan. Nawawala na sa sarili si Yuya Oyao. Nang marinig niya ang huni ng phoenix, nagsimula siyang manginig sa takot. Ang takot na nakaukit sa kanyang dugong kong tuok. Biglang sumigi at lumabas. Amang hari, inang reyna. Kung mayroon pang ibang phoenix sa mundong ito, mahalin niyo pa rin kaya ang inyong anak. Hindi makapaniwala ang aking ina. Habang pinagmamasdan akong lumilipad sa kalawakan. Ang mga bagong balahibo ay kumikinang kasabay ng dapit hapon. Napakaganda ng phoenix na ito. Taglay niya ang aking tikas noong kabataan ko. Mas maganda pa siya kaysa sa akin noon. Gulat na gulat ang aking ama. Paano ito nangyari? Paanong may isa pang phoenix sa pagitan ng langit at lupa? Na ganito kagilas at karingan. Naglalakbay ako sa buong sansinukob. Mismong ang emperador ng langit ang humarap para sumalubong. Saan ka nagmula, marangal na phoenix? Hindi ko man lang siya tinapunan ng tingin. Ako ang lingkod ng Panginoon ng demonyo. Nagalit ang emperador ng langit. Isa kang dakilang phoenix. Bakit ka nakikihalubilo sa mga iyon? Ibinababa mo ang iyong dangal sa pagsama sa mga demonyo. Nanahimik na lang ako. Dati, ang mga nagpapakilalang mataas na lipunan na ito ay binaliwala at itinapon ako sa mundo ng mga demonyo. Talaga bang kakatawanin mo ang mga demonyo sa labanang ito para talunin ang korte ng langit? Paulit-ulit akong tinatanong ng emperador ng langit. Humarang ang Panginoon ng demonyo sa harap ko. Matandang magnanakaw na emperador. Huwag mong sabihing pinagnanasaan mo ang aking munting sisi. Ang mga kilay ng emperador ay halos magkadikit sa inis. Tila ba may langaw na dapo-dapo? Hindi maaaring ang isang gaya niya ay kabilang sa inyo. Siya ay ang kamahalan ng manok na tinutukoy niyo, di ba? Bumalik ako sa kailaliman ng demonyo. Ipinagdiwang ng buong lahi ang aking muling pagsilang. Sa paligsahan sa pagitan ng langit at ng mga demonyo, ako ang lalaban para sa panig ng mga demonyo. Nang makita ko ng aking ina sa sandaling iyon, hindi siya makakurap sa pagkakatitig. Napakaganda niya talaga. Sana ay naging anak ko na lang siya. Kinagat ko ang aking labi. Ako nga ang inyong tunay na anak. Sila ang nagtaboy sa akin dahil mukha akong manok noon.
Sinabing sinisira ko ang kanilang reputasyon. Lumapit sa akin ang aking ama. Kung susuko ka at papanig sa korte ng langit, nais kong kilalanin ka bilang aking anak. Hindi ko sila pinansin. Agad kong binunot ang aking espada at nakipaglaban kay Yuya Oyaw. Wala pang isang round. Madali ko nang napatumba si Yuya Oyaw. Lumuhod si Yuya Oyaw sa lupa at lumabas ang tunay niyang anyo. Matapos siyang sumuka ng maraming dugo. Ang mga balahibo ng paborya sa kanyang katawan ay hindi pa gaanong tumutubo. At ang mga balahibong ninakaw niya mula sa ibang mga ibon ay naging abo at naglaho sa mundo. Napakapangit. Isang hamak na paborya lang, naglakas loob pang magpanggap na prinsesa ng Phoenix. Hindi malaman kung sino sa mga manonood ang nangungutya ng malakas. Sa sobrang kahihiyan, gumapang si Yuya Oyaw palapit sa kanyang ama at ina. Ama, ina, tulungan ninyo ang inyong anak. Kayo, mahal ninyo ang inyong anak, di ba? Tulungan ninyo ako. Pabalikin ninyo ako. Tumayo ako ng may paninindigan at mga kamay sa likuran. Ang ibang mga henyo ng korte ng langit ay ninais din akong hamunin. Ngunit lahat sila ay natalo. Pagkatapos nito, humarap ang reyna ng Phoenix. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling na Phoenix. Pero huwag mong pagmalupitan ang aking yaoyaw. Gawin natin ito. Kung matatalo kita, talo ka. Magiging anak kita, at hihingi ka ng tawad kay yaoyaw. Gawin natin ito. Kung matatalo kita, talo ka. Magiging anak kita, at hihingi ka ng tawad kay yaoyaw. Inalagaan nila si Yuya Oyaw sa loob ng maraming taon. Ibinigay ang lahat ng kanilang dugo at pawis. Kaya mahalaga pa rin siya sa kanila. Humakbang pasulong ang Panginoon ng demonyo. Hay naku, hindi naman siguro tatalikod sa usapan ang korte ng langit, di ba? Nagpadala pa kayo ng nakatatanda para labanan. Ang isang bata, napahiya ang mukha ng reyna ng Phoenix. Maglalakas loob ba siyang tanggapin ang hamon? Matapos nyon, ako, ay tinalo ang lahat ng mga henyo ng korte ng langit. At sa huli, maging ang reyna ng Phoenix ay aking. Tinalo, walang magawa ang hari ng langit. Kung dito pa rin ang pangako na palawakin ang teritoryo ng mga demonyo. Ang mga demonyo ay maaari nang mabuhay muli sa ilalim ng sikat ng araw. Dahil sa aking pagsisikap, maging ang mga ibon sa langit at lupa ay kinilala ako bilang kanilang hari. Ang kapangyarihan ng Ma ay kapantay na ng korte ng langit. Napilitang makipagkasundo ang hari ng langit. Lahat ng mga demonyo ay maaari nang mamuhay ng normal. At manirahan sa ilalim ng liwanag. Pinuntahan ako ng reyna ng Phoenix at kinuwestiyon. Bilang isang Phoenix, bakit hindi ka pumanig sa korte ng langit? Sumulpot ka ba lang ba bigla mula sa bato? Sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Ina, ako ang maliit na manok na itinapon ninyo sa malalim na kailaliman ng demonyo. Natigilan ng matagal ang reyna ng Phoenix sa kanyang kinatatayuan. Paulit-ulit siyang tumingin sa akin. Baka sa kanyang mukha ang matinding gulat. Patawad. Patawad. Bulong niya sa kanyang sarili. Nang malaman ng hari ng Phoenix na ako ang kanyang anak, siya ay naging emosyonal. Ang tunay ko palang anak ay lumaking napakaganda at napakalakas. Binigyan mo ako ng dangal. Nagsisisi na sila ngayon, at nagmakaawang bumalik na ako sa aming tahanan. Ngunit hindi ko na sila pinansin. Binawi kay Yuya Oyaw ang pagiging prinsesa ng Phoenix. Dahil sa dami ng kanyang kasamaan, kinain siya ng sarili niyang karma. Tapos, wakas ng pelikula,